Negros Oriental. Para lang daw itong pandesal. Pero ang nagpapa-espesyal dito, ang inihalo ritong tuba at ang tawag nila rito, torta. Isa sa natitirang gumagawa ng torta sa Zamboanguita, si Marita. Dalawa na lang kami nagtitinda dito. Dati marami kami. Hindi pa man sumisikat ang araw, abala na si Marita sa pagluto ng torta. Unang-una po ilagay yung asukal, tsaka yung asin, tapos lagyan po ng tuba. Ang tuba, yun ang kasi ang pangpaalsa sa ginagawa naming tinapay na torta. Ito po yung margarine, ihalo po dito. 1/4 lang kasi kunti lang man itong lulutuin. Dahil nakakangalay ang paghahalo, madalas tinutulungan si Marita ni Jonard at Charles. Pasok kami dito ng alas 3 ng madaling araw. Kasi yung pasok namin alas 7, araw-araw ay kumikita kami ng 50 pesos. Ang minasang dough, hinulma, inilatag sa ginupit-gupit na dahon ng saging at saka pinaalsa. Kung mainit ang panahon, mga 30 minutes mag-alsa na. Kung medyo malamig, isa't kalahating oras maghintay para bago mag-alsa. Kapag umalsa na, pwede na itong isalang sa pugon na tinatawag nila ritong bukungan. Ang gamit kasi nila ritong panggatong, buko. Kung makahoy, masyadong mahal, tapos matagal makaluto, masyadong magastos. Yung bukong, mga 5 sako o 6, pwede makaluto na yun lahat. Dahil sa init ng bukungan, si Marita nakakailang palit ng damit. Tutok ka talaga doon. Malaligo ka rin sa pawis. Ang iba gusto din nila yung medyo sunog kasi mabango. Masarap siya ipare sa kape. Hindi lang harina at asukal ang bumubuo sa tinapay. Nandyan ang pawis ng panadero, ang pagmamahal ng pamilya at ang tradisyong minana sa ating mga ninuno.